Sa inyo pong pananaliksik mula kailan ba yung unang SONA? 2022, 23, 24, 25? Um, Meron bang progress, Prof? At dito naman for 2026 niya na SONA, meron pa ba tayong asahan na ipapangako niya na yung isa pang nakipag-usap ang State Secretary ng US sa kanya, ang presidente ng Estados Unidos, tapos pinatawan tayo ng 12.5% na taripa sa export natin ng mga produkto. Prof. Oh, Admar, no? Ito ang kanyang lima na SONA. Opo. At napakahalaga nito dahil yung susunod na SONA, parang pagpapaalam na lang yon, putting the ribbon together kung ano man ang na-accomplish. Ito ngayon, napakahalaga nito kasi dito pa yung may parte pa ng governance at may parte pa ng ano pa yung kailangang magawa, ano yung hindi nagawa, at saan patutungo ang administrasyon na ito, no? Nangyari before, bago nag-aaral ang ombudsman, na sabi daw iimbestigahan, pero lahat nagpupustahan kung magfa-file ng case itong araw na ito, patapos na ang araw, pero wala tayong nakikitang kaso na maifa-file kay former Speaker Martin Romualdez. Nakita natin ang pagdating ni Secretary Rubio, related yan sa ASEAN, pero talagang ginamit nila para maipresenta na ang projection nga nila, yung nangyari doon sa hampasan na naman sa ulo sa may South China Sea, yun ang pre-note, pero tama ka, no? Katatapos lamang ng bisita ay biglang meron tayong tariff rate na tumaas, naging 12.5%. Ganun pa rin ang bumabalot rin around that terrain is yung mga surveys tungkol sa approval at trust na pinakamababa na sa kasaysayan ng presidential politics, no? At makikita natin ang taong bayan ay talagang nagre-rehistro ng mga issues, karamihan economic at corruption na kailangang tingnan ng Pangulong ito. Siguro ang pinakamahalagang kailangan niyang i-address pagdating ng Lunes ay yung kampanya niya na sinabi niyang mahiya naman kayo, talaga namang dapat ikahiya dahil lumabas na yung detalye, pero wala tayong nakikitang mastermind na nakulong. Hanggang ngayon, hindi natin nakikita kung ano yung ICI report, okay? Hindi rin natin nakikita ano yung partial report ng chairman si Senator Ping Lacson. Apat na chairman sa history ng Senate Blue Ribbon in 11 months ang natalaga. So makikita mo talaga yung pagkukubli ng mga nangyayari para ka magkaroon ng apat na chairperson, talagang walang interest na ipaalam sa taong bayan ano ba ito. Mahalaga rin siguro, Admar, yung debt stock natin, no? Nasa 18.5 trillion na. At makikita mo, utang tayo ng utang, sinabi rin itong araw na ito, kulang, may shortfall sa revenue sa second quarter. So ang solusyon, utang. Nakita rin natin itong araw na ito na ang pagbibigay ng ayuda na mismo ang presidente ang nagsabi na mabibigyan ng ayuda yung mga nahihirapan at yung malapit nang sumampa dun sa poverty threshold, no? Makikita mo wala talagang programa. Ang programa magbigay ng ayuda, at wala tayong nakikitang economic activity para ang ekonomiya ay umikot. Dito po sa survey ng Publicos Asia, survey nyo po, ma'am, lumalabas na yung korupsyon, yung pinaka-importanting issue. Hindi po ba ito yung madaling matugunan kung totoo na talagang meron siyang anti-corruption during sa kanyang termino? Kasi ipinagmalaki nila ito eh.
para kagaya doon sa sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na pangunahing problema talaga kriminalidad at droga ng ating mga kababayan. Nung itong tinutukan, talagang satisfied yung taong bayan. Ito, problema natin na noon, itong korupsyon, na bulgar na yung pinagmalaki na flood control, tapos grabe, kaliwat kanan yung baha, nagkaroon daw ng anti-corruption campaign, pag-iimbestiga, yet corruption pa rin yung pangunahing concern ng ating mga kababayan base po sa inyong survey. Admar, lumalabas lamang yan na ang mga ginagawa ukol sa supposedly anti-corruption ay hindi natutuwa ang taong bayan for it to register na number 1. No? Hindi natutugunan yung kagustuhan ng taong bayan. Kasi tama ka, kung ang madaling sulbahan, no? Madali mong cuts across all agencies. Ang nakita pa lamang natin ang DPWH, no? Ano ba ang reform na ginawa sa DPWH? Hindi na natin alam. Wala na nagsasalita. No, ang balita ko diyan, ang mga kontratista ayaw magbid dahil nga rine-require na babaan ang cost ng mga kagamitan na gagamitin para sa infrastructure development. Pangalawa, hindi rin nila, walang stability eh. O sige, kung magbibid kami sa gobyerno, anong protection namin? Eh, kasi maraming na nabanggit dun sa mga AAA na kontratista ay karamihan politiko. Yung corruption rin, hindi pa natin nakikita yung sa national irrigation na antindi. Hindi pa natin nakikita yung doon sa agriculture na balita ko malaki at saka sa DepEd. So nakikita lang natin isang slice ng pie. Pero wala talagang kampanyang nangyayari at katulad nga ng winika ni dating Congressman Mike Defensor, yung mga lumalaban, sila pa ang unang nakukulong. Samantalang yung nagbenepisyo, hindi natin nakikita yung mga yan. Kanina meron akong narinig na interview mula sa sektor ng agri, no, sa manok at itlog. Natanong siya kung meron ba siyang ano ba yung inaasahan niya, gusto niya marinig sa SONA. Ang sabi niya, to pa rin niya muna yung mga pinangako niya nung una. Yun lang yung sinabi po. So, ibig sabihin, tagos sa iba't ibang sektor na puro lang pangako, walang natutupad. Hanggang sa Fort Sona, essentially yun yung building blocks eh. Napag-usapan ang Maharlika Fund, sinabi kung bakit kailangan yun, napag-usapan yung macroeconomic framework, sinabi kung bakit kailangan yun. So supposedly, sa unang mo palang taon, na ilagay mo yun, medyo titibay yung pundasyon ng bayan. Pero hindi natin nakita yung paggamit sa budget. Kasi yung paglaro nila sa budget, nagsimula 2023 na eh. At pag sinusundan mo yung oral arguments, kahit ang Korte Suprema, binubudol nila, biro mong hindi nagbigay ng hinihingi na dokumento ng Korte Suprema. So ang hinihingi ngayon ng Korte Suprema, bigyan mo kami ng sworn statement na wala nga na ganyan na nangyari. Imposible namang wala kasi paano nagkaroon ng insertion kung wala, no? So makikita natin may talagang by design ang ginawa nila dun sa annual appropriation. Ang insertion nagsisimula pa lang sa NEP. Kaya nagkakagulo eh. At pag tiningnan mo, di ba, napakahalaga ng budget sa kahit anong administrasyon. Pag sinabi nga na napakahalaga na panukalang batas ang budget, kung ikaw ay congressman o senador at ayaw mo mag-jet, masasapul mo ang problema ng bayan. Pero nakita natin kung paano binaboy ang budget, no? At kung paano parating sinasabi sa oral arguments, may power ang Pangulo na mag-line item veto. Nag-line item veto siya nung huli, pero nakita natin meron ring pinalusot, no? So itong mga bagay na ito, hindi ko alam kung paano ipoporma nila yung
National Expenditure Program ng Pangulo para sa 2027 dahil kung titingnan mo uli from 2022 ay pataas ang budget natin. 7 trillion tayo sa proposal nila, hindi mo maintindihan, meron ba tayong enough revenue for that? Kasi kung uutangin mo yan, tapos mawawala yung inutang mo sa corruption, talagang hindi tayo uunlad. Opo. Ma'am, bilang political strategist din, sa tingin niyo po mainam na masama sa kanyang SONA or baka babalik sa kanya kapag binanggit niya yung resulta niyang kanyang anti-corruption? Kasi ang talagang sisingilin ng taong bayan yung mga napakulong eh. Pero mapapansin din ng taong bayan, saglit lang, yung mga napakulong, mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon, nasaan yung iba na nagsilbi sa gobyerno, sa administrasyon na mismo. Kasi doon yun naman yung concern. Nangyari ang tinatanong nila nasaan ang pera, nasaan yung sa flood control dahil itong mga involved during sa yung administration. Ano pong nakikita nyo po, ma'am? Oo, alam mo, ang balita, siya daw ang magsusulat ng kanyang speech. Good luck. Pag ikaw kasi usually ang nagsusulat, medyo hindi ka detached, medyo emotional ka, medyo invested ka. Pero kung titingnan natin, paano mo titindigan yung mahiya naman kayo kampanya na yung mga personalities na involved ay hindi mo ilinalagay sa tamang kalagyan, no? Makikita natin very selective, makikita natin ang ombudsman, ang NBI na weaponized na yung mga institusyon na yan at makikita mo the moment na pumalag ka ikaw kaagad ang hinahanap. Tingnan natin yung kay Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi, yung Southeast Asian Games, nung nasabing na-clear na sila at maiipit doon si Secretary Vince Dizon, saan sila naghanap? Pasok sila sa Taguig. So, kung ikaw ay kritiko ng administrasyon, talagang hahabulin ka nila para maubos kayo at tumahimik at magawa yung kanilang dapat magawa. Nakita rin naman natin sa impeachment admar pagkahina-hina ng evidence, no, dito sa charge 1 na yung conditional threat, no, makita natin sa 9 days na nangyari, nagbawas sila ng witness, meron silang hindi pinatawag, hindi na sila recross dahil alam nila paikot-ikot lang doon sa testimony ng tatlong taga-NBI na no personal knowledge. Pag no personal knowledge ka, anong ibig sabihin? So kung sinasabi nila na yan ay dumaan sa masusing pag-aalam, kung masusi, bakit wala silang evidence na maipresent? Lahat haka-haka, lahat ay chismis. Yun ang nakakalungkot kasi nag-aaksaya tayo ng pondo para dito, para lang may accountability. Hindi naman pwedeng ang accountability mo ay basta-basta lang.